Hello, magandang hapon po. Ako si Ron Po at ito si Papa Jake. Hello, dito na naman kami. Yes, explain namin ang mga parts ng body na not advisable magpatato because either nabubura siya or lumalabo. Hindi ibig sabihin hindi naman pwede magpatato doon. Ang sinasabi lang namin na yun nga po, lumalabo or Para at least may idea kayo. yes, nagfe-fade siya or minsan nagbablot. Okay. May idea kayo kung saan nyo pwedeng patatuan yung mga parte ng katawan ninyo. Yes. Okay, so Alright, simulan na tayo. Saan ba? head. Head tayo. Sa head. Okay. So, sa head, usually sa top of the head, ganyan. Pag sa tuktok, usually magpapatato sa tuktok. Yan, mga dito sa taas. Yes. Yan. Mga kalbo. So, usually, dahil nga parati natatamaan ng araw, nagfe-fade. Di naman lahat, but depende na rin kasi kung paano mo alagaan yung tattoo at pulo mo. Dito naman sa head ulit tayo sa tenga. Usually dito sa gilid, sa may litid. To. Yan. Medyo lumalabo dyan eh. Lumalabo siya. Pansinin nyo to, pag hinawakan nyo itong likod nyo, matigas to. Sobrang nipis. So iba yung yung pag in-stretch mo, iba yung iba yung kapit ng ink, ganyan. Usually dito rin sa leeg, usually sa tupian eh, usually sa tupian. Yung mga nakikita nyo, minsan may mga guhit pa tayo rito. Lalo na ako, dalawa yung chin ko, double chin ako. So yan, medyo lalabo lang. Yes, medyo. Tapos, usually papatato sa lip, sa loob, ganyan. Yung loob, yun lumalabo din dyan. Tsaka, hindi nag-hold ng ink to. Yes. Ibang klaseng balat na ito. Hindi rin pwede masyadong madetalye dyan kasi yung, syempre nga, yung space niya and everything. Tapos pababa tayo dito. Dito medyo okay naman siya dito. Magpatato. Usually pag sa body sa siko. Usually sa siko medyo iba yung kapit ng dito. Iba. Medyo makunat kasi yung balat dito eh. So pansinin nyo, di ba? Siko. Kumukulubot yan eh. Medyo lumalabo, medyo mahirap din. Pag in-stretch mo ganon, wala, lalabo na yung kulay. Lumalabo din. Mahirap din magtattoo so, dyan. So yung mga gumagalaw na parte ng katawan ng tao. So pag pababa naman tayo dito, dito sa kamay. Ito na. Lumalabo din sa kamay, lalo na sa mga gilid, dito ganyan. Usually, yung mga parati tayo ginagamit natin, naghuhugas tayo. So, not advisable sa palm eh. Lalo na. Yeah. So, lahat na nagpatato rito, wala nakita magandang after a while, lumalabo siya, ganyan. Kasi nga, parati natin ginagamit. So, kadalasan, minsan mag-shota, nagpunta rin sa shop, papatato sila ng mga pangalan sa pinaka-inner nung bawat pagitan ng daliri. Sinasabi kagad namin na lumalabo dyan. Yes. Sila pa rin. We advise them naman na yun nga, lalabo, tapos gusto pa rin nila, and then yun nga, retouch natin. Okay, but, yeah. So, ina-advise namin palagi na lumalabo dyan. So, nasa kanila na yun kung gusto nila magpataturo. Yes. So, yun, pagpababa naman tayo, yan, sa genital area. Usually, hindi na kaya mag-hold ng kulay. Yes. Iba na yung texture ng skin natin yan. Hindi naman kasi tinatatuan yan eh. Alam niyo naman ginagawa dyan. Yes. So, pababa naman tayo. Pababa. Ganon din. Yan, tuhod. Yan. Usually, pati sa likod. Yung alak-alakan na tinatawag natin. Alak-alakan. Alak-alakan, yes. Kung saan galing yung salita na yan, ha? Yes. Di naman usually, galing sa alak yan. Lumalabo parang siko din yan eh. Hindi naman galing sa siko. Madami naman nagpapatato ng siko sa tuhod. Tapos yun, pagpababa tayo, yun, sa taas din ng paa. Taas ng paa. Yes. Usually, parang kamay din yan, manipis yung balat, ganyan. Yan, lumalabo yan. Pati yung talampakan sa paa dito, medyo ganun din siya. Pag tattoo mo ganun, nag-spread, tapos nagagamit po. Kaya, yun yung mga parts na sinasabi natin na pwede siyang tatuan, pero not advisable because either yun nga po, lumalabo. Hindi na kayo mag-hold ng ink. Yes. At una sa lahat, masakit magpatato sa mga parte natin. Yes, masakit. Very sensitive yung mga parts na yun. Kaya, so yun po. I hope you enjoyed, and to learn more about PNP Tattoo, subscribe to our YouTube, PNP Tattoo.